lakasin. At sa dakong ito, kami ay narito sa inyong harap. Dinala niyo po kami, Panginoon, upang magpuri, maglingkod at sumamba sa inyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kaming mag-aaral ng iyong salita. Amin itong bubuksan, titignan, pag-aralan, upang makita namin kung gaano kayo kadakila, kung kaano kadakila ang aming Panginoon sa Kristo, Panginoon. Gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng wisdom, ng knowledge, upang amin pong maunawaan ito. At sa biyaya ninyo, Panginoon, ito po ay magbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Kasalukuyan pong dinaraos ngayon ang Olympic Games Paris 2024 na sinubaybayan po ng mga tao sa buong mundo. At dito po nagtutunggali yung mga magagaling na atleta sa iba't ibang panig ng daigdig at kasama na rin po ang bansang Pilipinas. At alam ko at na ang bawat isa ay alam din na kagalakan sa atin dahil tayo po ay may isang Pilipino, kababayan na nagkamit na hindi lamang isa kundi 2 gintong medalya. Siya po ay ang isang artistic gymnast na si Carlos Edriel Yulo. At marami pong mga Pilipino ang nakaisiya at nagdiwang sa pagkapanalo na ito. Ngunit wala na pong ibang masasaya pa kundi si Yulo mismo dahil sa napakaraming prizes, napakaraming incentives na naghihintay sa kanya. Kabilang na lang yung millions of cash incentives, Olympic gold, medal of valor, house and properties, free items ranging from depende po sa mga kumpanyang nag-sponsor, 100 to 1 million or meron pang higit pa. Meron din siyang lifetime meals and of course, heroes welcome, lifetime engineering design, at binigyan din po siya ng free medical services at marami pang iba. Ngunit kagaya po ng ibang mga kampiyon, si Carlos Yulo po ay dumanas din ng failures sa larangang ito. At bukod sa ilang mga injuries na natamo niya, siya rin po ay nabigo noong siya ay nakipagkompetensya noong 2021 sa Tokyo Olympics. Dito po nagkaroon siya ng disappointing finish doon sa men's floor exercise. At sa panahon ito mga kapatid, nung pang siya ay nagkipag-compete, nahirapan po siya sa mga routine na kanyang ginagawa dahilan upang mapunta siya sa ika-44th out of 64 gymnast sa preliminary event. At hindi rin maganda ang kanyang naging performance sa iba pang mga event noong taon nito. Gayunpaman, si Yulo po ay hindi nawalan ng pag-asa. Di siya nawalan ng pag-asa at sa tulong ng kanyang mga coaches at dedikasyon, pinaghusayan po yan yung kanyang pag-iensayo hanggang sa dumating sa panahon na siya po ay nagtagumpay ng 2 gintong medalya. Ito po ay napakagandang paglalarawan, mga kapatid, sa kahalagahan ng nag-uumapaw na pag-asa ng isang tao. Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na kung ang pag-asa ng mga mananampalataya sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng pagsubok ang pinag-uusapan. Dahil sa mga panahon na ito, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng paghihirap, nasusubok din yung pananampalataya ng isang mananampalataya. Nasusubok din dito yung kanyang katatagan sa kanyang Diyos. At mga kapatid, kaya ang katanungan sa hapong ito na sasagutin natin in response to the statement that I have mentioned, bakit ang isang mananampalataya ay hindi dapat mawalan ng pag-asa sa panahon ng paghihirap? Bakit ang isang mananampalataya ay hindi dapat mawalan ng pag-asa sa panahon ng paghihirap? Ito po ay sasagutin ng Biblia sa pamamagitan ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At buksan po natin ito. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Basahin ko po sa inyo sa wikang Pilipino.
Ikalawang Korinto or 2 Corinthians chapter 1 verses 8 to 11. 2 Corinthians chapter 1 verses 8 to 11. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ng mga kapigatiang dinanas namin sa Asia. Napakabigat ng aming dinanas, ano pat akala namin ay mamatay na kami. Para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming mga sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malaging na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas sa tulong ng iyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Palain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let me give you some background dito po sa ating binasang talata. Ang aklat po ng Korinto ay of course isinulat po ito ni Apostol Pablo sa Macedonia. Ito po ay isang makasaysayang lugar sa Greece. Ito po ay makasaysayan dahil sa ating mga para sa ating mga Kristiyano ay dahil dito po yung ginanap or nangyari yung God-given vision na tinatawag na Macedonian Call. Kung may umaawit po tayo may awitin po tayo ng mas binanggit itong panawagang ito, Send the Light, I think. So, yung salitang ito ay dito po ito hinango sa Macedonian Call na nagturo sa rutang tinahak ni Pablo sa kanyang second missionary journey. Kasi kung matatandaan ninyo, sa Book of Acts, chapter 16, verse 6 to 8, Paul and his companions sila po ay pinagbawalan o pinorbade sila ng Holy Spirit not to preach dito sa specific area sa lugar ng Bitanya. Ito po ay isang probinsya sa Asia Minor. Well, it seems na the Holy Spirit tells them to do something that is totally illogical, di ba? Sila yung mga missionary, they're supposed to preach to that area, pero pinagbawalan sila ng banal na espiritu. But Paul and his companion knew that it was God who leads them. Kaya sila ay nagsubmit sa panawagang ito. They were not led by their desires, by their feelings, by their emotions, but they were led by God na puntahan ang dapat na kanilang puntahan upang magmisyon. So sa panahon na isinulat ang aklat na ito, mga kapatid, hindi ito naging madali kay Apostol Pablo dahil nasa panganib din po yung kanyang buhay. But he had learned that the church at Corinth was struggling with divisions, with quarrels, at nais niyang mapanatili ang pagkakaisa ng mga mananampalataya dito. Now, if you're going to read verses 1 to 7 prior sa ating talatang binasa, makikita po natin that the Corinthian church seemed to have been aware sa mga experiences ni Pablo when it comes to suffering para kay Kristo. Dahil dito, marami sa kanila yung nagtanong, marami sa kanila yung nagtataka, at siguro iniisip nila bakit kailangan ni Pablo na mag-suffer kung nariyan naman ang makapangyarihan ng Diyos na siyang magpoprotekta sa kanya sa panahon ng kanyang paghihirap. At alam nyo, tingnan natin yung response ni Pablo dito sa verse number 6. Sabi niya, "And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings we also suffer. Or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation." So, napakaganda po ng response ni Pablo sa mga taong ito. Yung kanilang suffering, yung kanilang persecution na naranasan, yung difficulties na kanilang na-experience, ay nagbigay daan pala ito upang yung mga taong nagko-question sa kanila patungkol sa kanilang paghihirap ay makasumpong ng kaligtasan. So, ginagamit ng Lord yung suffering, yung persecution, yung difficulties ng mga lingkod ng Diyos na ito for the benefit of those people, para sa kanilang kaligtasan. You know what? Pinatutunayan po ng talatang ito na kahit na ang suffering, kahit yung persecution, yung problem sa buhay natin, yung difficulties sa buhay natin, sa buhay ng mga Kristiyano, ay kayang gamitin ng Diyos to turn into a blessing.
So because of this, sila ay naligtas. Ginamit ng Lord yung paraan, yung pangyayari ito upang sila'y makakilala sa ating Panginoon. Because of persecution, nag-iwahiwalay ang mga apostol at kumalat ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Not only that, but through this suffering, ayon kay Apostle Paul, meron siyang nakukuhang comfort mula sa ating Panginoon. At ito ay ang mismong comfort na ibinibigay din naman niya sa kanila na kanyang pinagministeryohan. So, the comfort that he has received from God in his suffering has allowed him to comfort them when they experience suffering as he has. So, this kind of deliverance, brethren, meron ang ating Diyos. Yan po yung ating makikita sa hapong ito. Papaalalahanan tayo ng salita ng Diyos patungkol sa kanyang dakilang pagliligtas. So, hindi lamang sa kaligtasan spiritually, of course, kaligtasang physically. So in that, banggitin ko ang ating simpleng mensahe sa hapong ito. Ito po ang ating mensahe. Ang kadakilaan ng kaligtasan na mula sa Diyos ay nag-uudyok sa mga mananampalataya upang huwag mawala ng pag-asa sa panahon ng paghihirap. Ang kadakilaan ng kaligtasan na mula sa Diyos ay nag-uudyok sa mga mananampalataya upang huwag mawala ng pag-asa sa panahon ng paghihirap. Isang katanungan po yung binanggit ko sa inyo kanina during sa ating introduction. Ano po yun? Bakit ang isang mananampalataya ay hindi dapat mawala ng pag-asa sa panahon ng paghihirap? Sagutin po natin ito. Unang-una, dahil ang ating pag-asa ay nasa Diyos. Hindi po ito sa ating mga sarili. Ito po ay nasa Diyos. Pangalawa, titingnan natin, dahil ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. So, dalawang bagay na ito, dito po iikot ang ating pag-aaral ngayong hapon. Bakit ang isang mananampalataya ay hindi dapat mawala ng pag-asa sa panahon ng paghihirap? Una-una, dahil ang ating pag-asa ay nasa Diyos. Let me read to you verse number 8. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asia o Asya. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat, akala namin ay mamamatay na kami. Si Apostol Pablo ay dumanas ng suffering, paghihirap sa panahong ito. We don't know what it was. Pero tinawag niya itong affliction. Tinawag niya itong suffering. And earlier, I told you about some Christians na nagko-question kay Pablo about why does he suffer so much if yung Diyos niya ay nasa kanya. So that might be the case. That might be the case, no? But some of them may be thinking, well, na kilala nila si Pablo na educated. Kilala nila si Pablo na well-spoken, magaling magsalita, doctrinated, passionate, strong. So they thought na napaka-imposible sa kanila o kay Pablo, sa ganitong klaseng uri ng tao, to suffer. To the point na iniisip niya na mamamatay na siya. So maybe some of them thought that Apostle Paul and his companions are invincible. Parang hindi sila maaaring mag-fail dahil tinitingala sila ng mga taong ito that they have the power of God with them. They also have a strong passion and abilities rather. But in verse 8, these people na inaakala nila na invincible, unshakable, were telling them how hard it was in the ministry. They were sharing their affliction. Yung kanilang paghihirap, binabahagi ng mga taong ito. Sabi nila, mga kapatid, nais naming malaman ninyo na dumaranas kami ng affliction, dumaranas kami ng paghihati. Mabigat yung aming dinaranas. Dumaranas kami ng problema. Dumaranas kami ng pagsubok dito sa ministry. And I want you to understand, brethren, that from the beginning, these people were so reliant to God na very vocal sila sa kanilang dependence and trust sa soberanong Diyos. Pero hindi ito naging dahilan para hindi nila ibahagi o para hindi nila ipaalam o sabihin sa kanilang kapwa mananampalataya yung kanilang mga
pagsubok na dinaranas. At dito po, sa susunod na talata, mas naging malinaw yung detalye ng paghihirap na ito. Sabi niya, para kaming hinatulan ng kamatayan. Subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. So look at this verse. There is a big difference po pagdating sa fearing death and fearing the process of death. Diba? Si Apostol Pablo ay very vocal pagdating sa kanyang pagiging handa sa kamatayan. Handang-handa siya mamatay. And alam natin na maraming beses siya nang naharap itong ang kamatayan, but he is still able to continue just to serve the Lord in spite of these dangers around him. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 21 to 23, he even desired to die to be with the Lord. At para kay Pablo, ang buhay ay kay Kristo at yung mamatay ay pakinabang. Ang makasama si Kristo ay pasawalang hanggan, ito ay tunay na pakinabang at kasiyahan sa kanya. No wonder why Paul did not fear death and he even welcomed it sa kanyang buhay. So nang siya po at ang kanyang mga kasama ay sabi sa verse 9 that they felt that they had received the sentence of death, or ibang term ay pakaramdam nila na mamamatay sa kanila sila. So it clearly shows that they are not afraid to die. I believe they know that death is not the end of their being. Pero mga kapatid, I don't think these people do not fear the process of death. Yung kamatayan mismo, tanggap nila yon, mamamatay sila eh. Wala silang takot dahil alam nila na makakasama nila ang Panginoon. Pero yung proseso ng kamatayan, I don't think na hindi sila natatakot dito. Ang puso at isip po nating mga tao ay nakaprogram po yan para matakot sa proseso ng kamatayan. Wala naman siguro sa atin dito ang hindi takot pag iniisip mo na mamamatay na siya. Yung kamatayan itself, hindi tayo takot, pero yung proseso nito, doon tayo natatakot. So kahit sino naman sa atin, pag tinanong tayo kung takot ba tayo sa kamatayan, magsasabi, hindi sila takot eh. Pero yung proseso, doon tayo natatakot. For example, may pumasok po dito, may dalang barel. At nagtaas ng kamay, sinong gustong unang puputukan itong barel na to? So wala naman siguro sa atin, ako gusto ko na po yan, excited na po ako dyan, sa akin niyo po yan ni barel. Wala naman po, because we are afraid to the process of death. So, hindi tayo takot mamatay, pero takot tayo sa proseso ng kamatayan. So, I do believe, although Paul and his brethren do not fear death itself, at least they fear the process of death. Hindi in-indicate ni Paul kung ano ang paraan na maaari nilang ikamatay. Marahil sibat ba ito, o bato, o espada, o papakain sa leon, marahil pang iba. But I believe, nakaramdam sila ng takot, kagaya natin. Hindi sila yung mga may superpower na tao. May takot din silang nararamdaman. They are people like us. Ngunit tignan natin ang kanyang dahilan kung bakit nasa ganitong uri ng paghihirap o panganib mayroon sila Apostol Pablo. Bakit nila naranasan yung ganitong klaseng affliction, problema, pagsubok? Anong sabi ni Pablo? Subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Alam niyo yung malaking kaibahan ng isang Kristiyano sa isang hindi mananampalataya. Ano yung kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya? Yun ay ang pagkilala sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Na kapag ang isang hindi mananampalataya dumaranas ng pagsubok, dumaranas ng kahirapan sa buhay, dumaranas ng problema, yung kaisipan nila ay parte lang to ng buhay ng tao. Parte lang to, ay minamalas lang ako. Kaya ako nararanasan to. Siguro, sinuswerte ako. Kaya meron akong mga ganitong bagay. Malas, swerte, part lang yan. Ganyan talaga buhay, parang gulong. Minsan sa taas ka, minsan sa ibabaw ko. Yan lang yung kaisipan nila sa mga pangyayari sa kanilang mga buhay. Ngunit para sa isang mananampalataya,
Kagaya ng mga ng apostol na ito at ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga kaganapan sa kanilang buhay ay parte ng plano ng Diyos. Part ito ng plano ng Diyos na ang mga ito ay may dahilan. Ano ang liwanag na sinabi ni Paul? May dahilan kung bakit sila dumaranas ng paghihirap. Hindi pala malas yun. May reason pala yun kung bakit sila nakakaranas ng mga bagay na ito. Mayroon silang acknowledgement sa soberanya ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi ito basta-basta nangyayari nang walang dahilan, kundi mayroong plano ng Diyos. So that is one truth na dapat maintindihan ng bawat isa sa atin. Na yung mga pangyayari sa buhay natin, hindi yan nangyayari basta-basta lang. Merong plano yung Diyos sa mga bagay na ito. At in case of Apostle Paul, nakayag sa kanya yung plano ng Diyos. Ano yon? Para hindi sila magtiwala sa sarili nila. Di ba? They have all yung characteristic para magtagumpay sa ministeryo. Trained sila. May danger na magtiwala sa sarili nila. Pero naranasan nila to. Ito pala yung plano ng ating Panginoon. So this should be the right mindset of all Christians. Na nasa lahat ng ating nararanasan sa ating buhay, lagi nating isipin, may purpose ang mga ito. May purpose. We need to acknowledge, we need to believe, we need to admit that God is working and He is always working in our lives. Tingnan natin yung ginawa ng mga lingkod ng Diyos. They didn't focus on the danger of death itself. Kasi kung nag-focus sila sa nararanasan nilang problema, baka maubos na yung mga Kristiyano ito, yung mga apostol, mga lingkod na ito. Ikaw ba naman, kamatayan yung nasa harapan mo. So instead of finding the solution based on their abilities para matakasan nila yung problemang ito, yung napakadelikadong sitwasyon ito, anong ginawa nila? They put their intentions or attentions to God's purpose. At sila ay umasa sa Diyos. Let me ask you this afternoon. Saan po ba nakapokus yung attention natin sa hapong ito? If I ask about your personal life, sa mga problema mo ngayon, na nararanasan, sa kapigatian, sa pagsubok na nararanasan mo sa buhay mo ngayon, do you focus on your problem? Do you focus on these things? Do you usually rely on your strength, on your own solution? Mas nagtitiwala ka ba sa sarili mo, sa diskarte mo sa buhay? O magre-rely ka sa Diyos na dakilang tagapagligtas, gaya ng mga lingkod na ito? I wanted to answer those questions sa iyong mga sarili. Ano ba ang makapagpanatili sa isang Kristiyano? Ano yung makapagpapanatili sa isang Kristiyano sa kabila ng pressure ng sanlibutan, sa temptation, sa paghihirap, sa karamdaman, sa bingit ng kamatayan, sa mabibigat na problema sa buhay? Kapag dumating ito sa isang mananampalataya, paano siya mananatili? Ano ang makapagpapanatili sa isang Kristiyano? Simple lang yung kasagutan sa tanong ito. Ang isang Kristiyanong nagpapatuloy hanggang wakas ay ang Kristiyanong nakaasa sa Diyos. Ang nakaasa sa Diyos na Kristiyano ay ang siyang Kristiyanong magpapatuloy at mananatili. Hanggat tayo ay nakaasa sa Diyos, hindi matitinag ang ating pananampalataya sa mga mabibigat na pagsubok sa kasalukuyan nating hinaharap. Ano ang sabi ni Pablo sa kanila in verse 10? Iniligtas niya kami. Iniligtas kami ng Diyos sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. They know their purpose. Meron pa silang goal. Meron pa silang mission. At alam nila na ginagamit pa sila ng Diyos. At alam nila na dadalhin sila ng Diyos doon sa lugar kung saan dapat sila magministeryo. And they are acknowledging God's saving power and work sa kanilang buhay.
Ang mga lingkod na ito ay walang anumang extraordinary powers, mga kapatid. Wala silang mga abilities na mayroon ng mga superheroes na nakikita natin sa telebisyon. Meron lang silang pag-asa. May pag-asa lamang sila sa Diyos. Hindi sa kanilang sarili, kundi pag-asa sa soberanong Diyos. Secondly, bakit ang isang Kristiyano ay hindi dapat mawalan ng pag-asa sa panahon ng pagsubok, paghihirap o anuman? Dahil ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Dahil ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Tingnan natin yung verse 10 to 11. Sa gayon, marami ang magpapasalamat, verse 11. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin. Bilang tugon sa panalangin ng marami. Sa talatang ito, Paul gives us the idea that prayer is not only a personal or individual act, but also a communal one. So, ibig sabihin, hindi lamang tayo tinuturuan ng salita ng Diyos na manalangin personally, but to pray as a church. So, yun yung tawag natin corporate prayer. At dito sa talatang ito, makikita natin yung blessing ng corporate prayer. Yung panalangin bilang isang iglesia. So have you ever noticed kung paano sumulat si Pablo sa kanyang mga liham? Kadalasan sa mga liham ni Paul, di ba, makikita natin yung greetings, yung mga nalaman niyang balita, yung rebukes, yung encouragement, yung doctrines, at meron pang isa, yung reports. So sa pagre-report ni Paul, dito niya sinasabi at ipinapaalam yung mga answered prayers, yung deliverance, yung mga experience nila sa paglilingkod sa ating Panginoon, yung kanilang pag-experience sa pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay sa ministry. Therefore, if these Christians prayed for them, they prayed for Apostle Paul and sa mga kasama niya, at sila ay dineliver ng Diyos mula sa kapahamakan, then He will report it back doon sa mga tao nag-pray sa kanila. Then the blessing of God, na yung blessing ng Panginoon, dumaloy sa kanila dahil maraming na-bless, maraming nagpasalamat. Ito yung pinag-pray namin. Tapos ito yung na-receive naming report. So purihin ng Panginoon. Maraming mga Kristiyano, pag narinig nila yon, very thankful. Yung puso nila nag-overflow sa thanksgiving kasi answered prayer. Answered prayer yung narinig nila kay Pablo. Ito yung gusto niyang sabihin. So therefore, if these people or Christians prayed for them at sila ay dineliver ng Diyos mula sa kapahamakan, thanksgiving, magkakaroon ng abounding thanksgiving. Marami ang magpapasalamat. Magkakaroon ng napakasayang espiritu sa isang iglesia. So, ang gawain ng panalangin na ito ay gagamitin ng Diyos upang magdulot ng kasayahan at pasasalamat sa puso ng iglesia. Hindi ba't ganito yung ating nararamdaman kapag may answered prayers tayong narinig mula sa mga kapatid natin? Di ba? Yung mga prayer requests na kanina, yung mga sinasagot ng Diyos na prayer requests, hindi lang naman yun yung kapatiran nating nagbigay ng prayer request yung masaya. Pati lahat tayo, di ba, masaya tayo pag nakikita natin, naririnig natin na answered prayer. Yung ginawa ng Panginoon sa Kanya, masaya rin tayo para sa kanila. Ito yung sinasabi ni Pablo, na marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya. Ibig sabihin, hindi lamang iisa yung nanalangin sa Kanya, kundi yung buong iglesia. Corporate prayer. So, hindi po pala dapat isinasawalang bahala ang gawain ng panalangin bilang isang iglesia. Ito ay gawain kung saan ginagamit ng Diyos upang magdulot sa ating mga puso ng pusong may pagpapasalamat. Ito ay gawain kung saan nalalaman natin yung kalagayan ng isa't isa. Naririnig natin pag may prayer request na binanggit. Marinig natin yung kanilang pangangailangan. Marinig natin yung problema ng ating mga kapatid. At nagwo-worry din tayo. Yung paghihirap nila, naririnig natin yung karamdaman, yung mga pagpapala din sa ating mga kapatid.
ito rin ay oportunidad para sa iyo na maging kabahagi ka sa pagsubok at buhay ng iyong kapatid sa pamamagitan ng pagsama sa Kanya at pagsuporta sa Kanya sa gawain ng pananalangin. Ito po ay isang paraan upang maipakita mo ang iyong pag-ibig at pag-aalala sa kapwa mo mananampalataya. So hindi biro ang prayer meeting, mga kapatid. Dahil maaari kang maging blessing sa iyong kapatiran, presensya mo pa lang. Marinig lang niya na nanalangin ka sa Kanya. Napakalaking lakas na loob na ito na ibinibigay mo sa Kanya. So additionally, this verse also teach us it is right to ask for prayers sa iyong mga kapatid. It is right to ask for prayers sa iyong mga kapatid. If you have problems, kung meron kang difficulties or pain, you can never go wrong for asking others to pray for you. Hindi mo kailangang suluhin lahat ng problema mo sa buhay. Tandaan natin, ito po ay mas gagaan kung kasama mo ang iyong kapatid sa pananalangin. Like Apostle Paul and his companions, they are asking prayers from the church na kanilang sinusulatan. So ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin, mga kapatid. Madalas po nating naririnig that most of the time, God's answer yes or no or wait. Ilang beses na nating narinig yan dito sa pulpito. But that is true. That is true. Hindi man natin minsan maunawaan ang tugon ng Diyos, ngunit hindi naman natin kailangan talagang maunawaan lagi yung tugon ng Diyos. Alam niyo kung ano dapat natin gawin? Magtiwala sa tugon ng Diyos. Kung iisipin mo, bakit ginawa ng Panginoon? Bakit kailangan kong maintindihan kung bakit ito ginawa ng Diyos sa buhay ko? Bakit ako nagkasakit? Okay ang lahat eh. Ba't nalugi yung business? Bakit ganito yung work ko sa trabaho? Ba't ganito yung boss ko sa trabaho? Bakit ganito yung mga nangyayari sa buhay ko? Lord, gusto kong maintindihan kung bakit binibigay mo to sa akin. Pero hindi natin kailangan gawin yun. Kailangan lang natin magtiwala sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Magtiwala tayo sa Kanyang tugon sa ating mga panalangin. Sabi ng isang awitin, God is too wise to be mistaken. Di po nagkakamali ang Diyos sa mga bagay na nararanasan natin sa ating buhay. Hindi siya nagkamali sa mga pagsubok na dinadanas natin ngayon. Hindi siya nagkamali sa karamdaman na mayroon tayo, sa problema, sa hirap, sakit sa ating buhay. Hindi po siya nagkakamali dyan. Kagaya ni Apostol Pablo at kanyang mga kasama, sila ay nasa bingid na ng kamatayan at dumanas ng napakatinding pagsubok sa buhay. Pero ano yung response nila? They acknowledge God's purpose. God's purpose is not to let them trust themselves, but in Him which raiseth the dead. Siya na bumubuhay ng patay. Kapatid, sa pagsubok na nararanasan mo ngayon, magtiwala ka sa ating Panginoon. Siya ang tutugon sa iyong panalangin at sa panalangin ng iyong mga kapatid. Ito ay sigurado. Bakit? Sigurado ito sapagkat ang kanyang anak na nabuhay sa mundong ito, na walang kasalanan, na nagdusa sa kamay ng mga taong kaaway mismo ng Diyos, sumalo ng kanyang galit at puot, anak na nagdusa sa krus ng Kalbaryo at namatay upang pagbayaran ng ating mga kasalanan. Yung anak na ito, siya'y namamagitan sa iyo at sa Diyos. Si Kristo ito na nabuhay muli sa kanyang siyang dahilan ng ating karapatang manalangin at siyang namamagitan sa ating mga panalangin. So let us always remember that Christ prays for us. He prays for us. Siya yung ating dakilang saserdote na kailanman hindi mawawala at mapapalitan ng sinuman. So brethren, ang paghihirap, yung problema, pagdurusa, ito po ay tila mga instrumento ng Diyos upang patuloy na ihayag sa atin na tayo ay dapat laging umasa sa Kanya. Siya ang dakilang manliligtas noon, ngayon, at sa hinaharap. Hindi po siya magbabago. He will never change. He is always working in our lives. And I pray to God
That like what Apostle Paul and his companions did, lagi nilang alam ang purpose sa likod ng lahat ng pagdurusa at pagsubok sa kanila. Hindi po sila sumuko sa ministeryo. Nanghihina sila physically, pero hindi sila sumuko, hindi sila tumalikod. Bagkus lalo pang nag-alab yung kanilang pagtitiwala sa Diyos dahil alam nila na mayroong dakilang Diyos na handang sumaklolo sa lahat ng pagkakataon. Purihin po ang salita ng ating Panginoon, tayo manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa muling pagpapaalala sa amin sa aming mga limitasyon bilang mga tao. We suffer, we have problems, sufferings. Kami ay nagkakaroon ng karamdaman. We are tempted. Ang mga ito, Panginoon, ay indikasyon na hindi po dapat kami magtiwala sa mga sarili namin. Salamat, Panginoon, dahil muli kaming pinaalalahanan sa isang napakahalagang katotohanan na ang bawat isa ay dapat laging umasa lamang sa inyo. Na hindi po kayo nagkakamali sa mga pagsubok na ibinibigay niyo sa amin. Na lahat ng ito ay may purpose at kayo ay may plano sa aming mga buhay. Lord, tulungan niyo po kami na huwag questionin ang mga pagsubok na ito. Huwag kaming panghinaan ng loob. Bagkus lagi kaming mas lalo pang umasa sa inyo. Mas lalo naming makita si Kristo. Mas lalo kaming tumindig, lumapit, kumapit sa ebanghelyo na aming pinaniniwalaan. Kayo na po bahala sa aming lahat, Panginoon. We are always praying sa mga kapatiran namin na may karamdaman sa mga oras na ito. We feel their suffering, Lord. Kami nalulungkot din sa kanila. But Lord, help us to increase our faith. Na paniwalaan na kayo'y may plano sa kanila. At sa darating na panahon, Panginoon, we will understand it. But for now, Lord, we trust you sa mga pagsubok na amin pong dinaranas ngayon bilang isang iglesia at individual. At kagaya ni Pablo at ang kanyang mga companions, nawa lagi naming makita ang purpose ninyo kung bakit namin dinaranas ang mga bagay na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa ngalan naming Panginoong Jesucristo. Amen.